dahil ginastos niya yung 612.5 million pesos. Lalo yung 100% po sa taong bayan. Dahil ginastos niya yung 612.5 million pesos. Lalo yung 100% po sa taong bayan. Ang laki ng drone, yun. Isang mainit na pagbati sa lahat ng mamamayang naninindigan para sa katotohanan at hustisya para sa taong bayan! Bumabati po sa inyo ngayon ang Nagkaisang Labor Coalition, ang partido manggagawa ng mga hanay ng mga manggagawa. Kami na nabubuhay sa binabarat na sahod. Kami nabubuhay bilang mga kontraktual. Kami na boses ng milyong-milyong manggagawa na bumubuhay sa ekonomiya ng bayan. Kami na boses ng milyong-milyong overseas Filipino workers na nagsasakripisyo ng mga pamilya. Kami na ninakawan ng milyon-milyon ni Sara Duterte ay naniningil sa araw na ito. Mga kasama, kung walang impeachment trial, walang accountability. Sino ang mananagot sa bawat kusing na ninakaw, sa bawat manggagawa na nagsasakripisyo araw-araw? Buhay man ay ialay na pinagkakakitaan lang ng gobyerno at ng mga kapitalista. Ang mga manggagawa na dumanas ng matinding pagbaha, bagyo at pag-ulan na kailangan pang mamalimos sa gobyerno ito para sa ayuda. Mga manggagawa na kailangang mamulimos sa mga politikong korap para lang mabigyan ng tupad ng AIX. Mga serbisyong gobyerno para dapat pagtawid sa buhay ng bawat manggagawa. Kami ay nandito para maningil sa gobyerno, sa mga senador na walang pakundangan na nilalapastanganan ang konstitusyon ng Pilipinas. Pero ang pinakamalala, ang Senado na ito, walang subsidy sa PhilHealth ang ginawa last year. Ang Senado na ito, hindi ipinatupad ang legislated wage increase. Walang wage increase, walang PhilHealth, kaya ang mga senador, walang hiya! Walang hiya sa mamamayang Pilipino na nagbabayad ng inyong mga sweldo, bumubuhay sa ekonomiya. Ang isang Sara Duterte, ang kanyang mga pinapakinggan, ang kanyang sinusulong karahasan, ang kanyang sinusulong walang pinagkaiba sa karahasan na isinusulong ng kanyang ama at ng lahat ng mga kakampi niya, hindi lang sa Senado at sa Kongreso. Walang ibang ginawa kundi ang mga sariling interes para mapanatili sa pwesto, kamkamin ang pera ng taong bayan. Walang puwang ang isang Sara Duterte sa gobyernong Pilipinas. Walang puwang ang mga Duterte kung hindi kulungan. Walang puwang ang mga Duterte sa paggobyerno kung ang gagawin ay karahasan, pagnanakaw at pagpapaliwala sa mga saligang batas ng ating bansa at sa mga karapatan ng mga manggagawa. Kaya mga kapatid, huwag tayong magpadala sa mga disinformation. Huwag tayong magpadala sa mga teknikalidad na ginagawa ng Supremo. Kailangan manaig ang katotohanan in representative sapagkat hindi na po nakapagsimula ang impeachment proceedings nung una, pangalawa at pangatlo. Ano ba ang hadlang
na unang mga impeachment complaint. Wala po. Kaya po ang mga abogado ay nalilito dito sa desisyon ng Korte Suprema. Bakit may bar sa fourth complaint na hindi naman nagsimula yung una, pangalawa, at pangatlong impeachment complaint. Ito po ay isang malaking katanungan bakit naging bar sa fourth complaint yung mga unang tatlong complaint. Doon sa kaso ng Francisco versus House of Representatives ay bibilangin lamang ang impeachment complaint kung ito ay inendorso na sa House Committee at sinimulan na ang mga proseso doon. Ito pong first, second, and third complaint ay naabutan ng fourth complaint. At yung mga issue na tinalakay doon sa first, second, at third complaint ay naipasok na sa fourth complaint. Kaya mga kasama, ang mga manggagawa ay nalilito kung paano dinisisinan ng Korte Suprema ang procedure na ito. At mga walawa, mga kasama, hindi daw binigyan ng due process si Vice President Sara Duterte. Totoo po ba? Ang unang rason siguro hindi binigyan ng due process ang prosecution sapagkat hindi pa nga nakapaglaban ng ebidensya ay dinismiss na ang impeachment complaint natin. Kaya mga kasama, ang due process naman po ay binibigyan both the prosecution and the defense. At ayon sa Konstitusyon, sa Article 3, Paragraph 4, in case na ang complaint o ang resolution ay inendorso ng one-third ng mga representante natin sa House, ito ay dapat i-transmit sa Senado para walang patumpik-tumpik